So, good day everyone. We'll be starting our lesson, Enhancing Modeling Efficiency. As we all agreed, gamitin natin yung SketchUp on your platform on 3D modeling. So, we'll start to recall all the tools and tips and tricks na natutunan natin on the last semester and on dun sa ating webinar last time. Okay? So, let's start. Ayan. Dito, makikita natin yung ating UI. Which is, pagka nagbukas ka ng SketchUp, nandyan pa rin yung dating file. So, ang gamit natin ngayong version is SketchUp Pro 2018, File, Edit, View, Camera. So, I'm assuming lahat kayo familiar na nasa menu bar nito and tools. If ever man hindi, please tell on the comments natin sa ating stream. At nang malaman ko kung meron pang may hindi alam ng ating mga tools and menus or something na kakaiba sa inyo dito sa SketchUp. So, ayun. Let's start. Unang-una, ano ba yung pinaka-importante? Una sa lahat kasi bago tayo magplano, so dapat sanayin natin to lahat ng tools. So, for example, letter R. So, please press R. Ayan. Pagka kasi press natin yung R, it is the basic natin on planning gagamitin is rectangle. So, for example, meron tayong plan. So, mag-i-import tayo ngayon ng plan. So, for example, ito yung import natin. Okay. Hanap tayo ng isa pang file. Yan. First SketchUp. Okay. So, nag-import siya. Okay. Yan. Wari, nandiyan yung plans natin. So, recall lang natin. Yung rectangle again is gamit natin to make solid planes. Okay. Diyan magsisimula lahat ng 3D kasi sa 2D planes. Okay? Alam ko naman gets nyo na yan. Especially yung mga nagsabi sa akin on the orientation na ang natutunan daw nila is columns. Very basic naman, hindi ba? So, with that basic tool, number 1 is the rectangle. So, make sure kabisado nyo siya. So, how we'll be able to create naman irregular shape. So, for example is meron tayong kakaibang shape here. Usually naman puro rectangles eh. So, kung nahihirapan tayo minsan, like eto, ang bowl natin is gusto nyo i-3D. For example lang, mahilig kayo gumawa ng furniture fixtures. Explode nyo muna, kailangan linya talaga siya. So, pag na-detect na siyang linya ni SketchUp, so explode ulit kasi hindi pa siya line pagka may box siya. So, ayan, na-detect na siyang linya. So, pagka sa curves naman na galing sa ating plans. So, pagka ulit nag-rectangle tayo doon, others may read that as a solid and magiging solid na siya tapos may iwan lang. But in this case, hindi siya na-detect na one of those lines. So, mahirap din talaga gumawa ng mga gantong curves. So, for example, ito yung kukuhanin natin is sunod natin itong curve. Kung curves yung linya. So, make sure sanay kayo gumamit ng curves and sanay kayo magbakat. So, matagal na naman natin itong ginagawa and drafting. Hindi man sa ating technological base which is using the computer, maski naman sa planning natin is ginagamit natin siya. So, hanap tayo ng mas madali. Ito. Hopefully, dito matry natin yung sinasabi ko para malaman nyo din siya. Yung babasahin siya as linya. Galin muna natin to pansamantala lang. So,
live natin to gagawin. Yun. See? Na-read siya as a whole. Unlike this, pagka minsan galing blocks, hindi basta-basta isang buo na nababasa niya. So, okay. Isa sa cons ng SketchUp is using curves. So, kung ito gagawin nating dome, is mas mahirap here sa SketchUp. So, kailangan ng skills kung saan kailangan natin gumawa ng mga sphere using follow me. So, sana lahat kayo aware kung paano yon. Okay? For example, kailangan natin gumawa ng lababo. Paano ba tayo gagawa ng lababo sa SketchUp? Hindi naman po pwedeng ganito lang yan ganyan ba paggawa lang ng lababo? Somehow, pwede siya. Pero syempre, kung kailangan natin ng curves, paano ba natin gagawin yan? So, unang-una, kailangan natin ng plan. But for this time, wala tayong plan. So, make sure natin na magagawa natin siya. So, etong lesson natin is practical na to since we are assuming na advanced na yung techniques na kailangan nyo malaman. Hindi ko alam kung naituro na sa inyo to ng other props nyo, pero ang basic kasi sa paggamit na itong pencil, ano ang shortcut ng pencil? Alam nyo kung ano shortcut ng pencil? L, which is ito yung line tool natin. So, pagka ayan, pencil, ginamit natin na ganyan, hindi siya straight. Pero once na ginamit natin cursor keys, so kung familiar kayo sa cursor keys, it is the arrow up, down, left, right dito sa may right side ng ating keyboard. Ayan, okay. So, pagka pinindot ko yung left, punta siya dito sa ating x-axis. Tapos, y-axis natin is etong blue. Which is, pag pinindot mo yung pataas na arrow key. So, pag nakabuo ka ng box dito, which is, pwede mo rin gawin in the rectangle. Kaya sabi ko nga sa inyo, minsan hindi na ako gumagawa ng lines. So, rectangle lang. So, anong gagawin natin dito ngayon para makurba? So, ayan. Gagawa tayo ng curve. So, dapat, paano susunod na dito lang sa rectangle natin yung curve? So, ganun din, i-right click din natin ulit yung ating tawag dito, cursor key. So, minsan di siya like we wanted. So, ayan. Pagka lumitaw na yung red, so alam yung naka-align na siya. Okay? But hindi pala siya naka-align. Okay? Ayun lang ang mahirap. Sabi ko nga sa inyo, mahirap talaga gumawa ng curve sa SketchUp. Unlike other So, ayan. Nakita nyo nag-click siya. Kumagat na siya, kumbaga. So, gusto natin ng basin ng bowl ng lavatory. So, if ever man, ito yung follow me. So, ito gamitin to sa paggawa ng curves kasi hindi natin mapapapollow yan ng ganito. Okay, so careful lang. Dapat sundan natin yung line. Okay, ganito siya. So, clear ba yun? Kung paano gumawa ng curves. So, same din yung gagawin natin sa labas. If ever man, ganun din. So, I'll be using rectangle dito. Pero, before using it, siguro kahit isang line lang. Ayan, okay. Tatanggalin na muna natin yan. Hindi natin siya kailangan. Ulitin natin to. Arc siya, arc. Anong maganda naman. So, pwede natin gawin yung isang point ng arc, which is 3 point. I hope I am not mistaken. Hindi. Other siguro. 2 point yung gamit kasi natin. Hindi pala. So, yung main yung gamit natin na arc kanina, kaya medyo mahirap. But, on the 2 point, kakagat agad siya pag nakuha na natin yung unang 2 points. So, kung gusto natin siya bigyan ng curve na ganyan, so,
So, alam nyo na dapat yung mangyayari dito. Like, we use on the first one. Ayan. So, makikita nyo na nagkaroon na ng curve. So, paano magmumukhang hindi hindi hati-hati? So, meron tayong tinatawag dito na pagka-click natin siya, tapos right-click is smooth, soften, smooth edges. So, ayan. So, okay. Nakikita nyo na yung basin natin. Mabuti. Okay. Mas mukha na siyang basin kaysa yung kanina. So, be careful din sa pagka marami ng binabasang line si SketchUp. So, medyo malakas lang yung PC natin kaya hindi pa siya nawawala. Pero minsan, pagka maraming ganyan, yung mga ginagawa nyo is mawawala yan dahil lahat binabasa niya as lines. So, careful. Ang mahalaga lang, kung hindi kaya ng PC natin na lahat buksan, is part by part. Okay ba yun? Naintindihan nyo ba yung part by part? So, one room muna o kaya one file for furniture, one file for bed, one file for etong ating side table, one file for if ever lang gagawin natin, okay? So, lahat naman tayo gagawin natin yun on the basics. Individually natin gagawin tapos as group pagsasama-samahin natin yung makakreate natin furnitures. Okay ba yan? Para mabuo natin yung una nating project. So, the plan naman manggagaling sa atin. So, as practice, check na lang natin kung paano natin siya gagawin. Okay? So, paano naman? Okay, hindi ko naturo ulit to. So, recall. Siyempre, pag pre-recorded, so mahirap, hindi ko alam kung na susundan nyo ba or alam nyo na ba talaga to or not. But, eto, so if ever nagkaroon tayo ng ganito, sir, paano nga ba ulit to ginagawang 3D, hinahatak yung ating plane? So, click natin ulit yung plane na flat, tapos P, which is, anong tawag sa P? Push or pull lang yun. So, pag pinush or pull nyo, pagka merong dedicated na sukat na binigay sa atin, 3,000, tatype mo lang 3,000, then enter. So, dapat yun, basic na yun, is alam nyo na. So, for example, paano mas mabilis at malinis ang ating gawa? So, kagaya ng sa webinar ko, yung mga nakinig sa akin ng webinar, so, gagawa tayo ng isang column muna. So, paano magiging malinis yung paggawa natin ng bahay? Yan. Yan, column. So, wag nating idama yung ibang lines. Yung column lang muna kunahanin natin. So, siya yung template natin ng column. Make group. So, eto, essential to, make group. Para hindi madama yung ibang elements pagka nag-edit tayo. Okay? Nakikita nyo kahit iselect nyo sila. Itong base na nagawa natin, di yan masa-select. Ito lang. So, make sure i-pull ulit natin ng 3,000. Ganito yung paggawa ng malinis na file. So, hopefully, pag chinek ko yung files nyo, dapat ganito kalinis. So, pagka-clinic ko bawat isa, nakagroup sila lahat. Okay? So, dapat on your activities, assignments, lahat nakagroup. So, makikita nyo naman pagka madaling burahin, may nasama. So, ayan lang yung distance ng group mo. Okay. O, ayan. Yun lang yung mismo group. So, okay. Ano pinagkaiba ni group kay component? Lagay natin dito. So, kung naka-group siya, dalawang group sila, wala silang same characteristic. Pero pag ito, may component natin, column. Hopefully, alam nyo na to ha. Hopefully. Kasi lahat, kung hindi man dito sa YouTube, mapapractice natin to. Okay. So, sa dami ng layers na I forgot to delete. So, wait lang natin. To make component etong si column natin. So, ayan, naging component na siya. Okay?
Pagka yan si kinomponent nyo at saka nyo kinopy, sir, paano yung pag-copy natin ng mabilis ulit? So, move ulit. Paano mag-move? Letter M, move lang, di ba? Okay, move. Okay, move. Yan. Okay. Yung video ng tips and tricks sa atin dito, i-upload ko na lang din sa webinar. Yung webinar natin last time, yung link, review nyo na lang din. So, makakatulong siya. Okay. Yan. If ever gagawa ka ng kahit ano within this, sa loob niya, within this group or component na siya exactly. So, ayan. Lahat sila susunod. So, alam nyo na kung paano siya ginagamit. Kung may mga tubulars or ayan, mga design sa bahay na isang ganyan lang, isang click lang is meron na. Di ba mas madaling maging creative kung marami tayong tricks. Mas madali natin ma-express yung gusto natin gawin. Okay, so mako-connect mo pa yan lahat. Click natin tong isa, tapos babasahin niya yung hangganan. So, bakit ganito nag-overlap? Kasi hindi iisa yung distance na gamit natin. Paano ba iisa lang yung distance? So, i-copy natin siya ng 1,000. So, paano mag-click na pantay siya? Left cursor. Ayan, left cursor. Pantay na yan. So, paano yung sukat na sukat siya? Walang pipindutin. So, ang una, click mo siya. Letter M. Click mo lang yung letter M. Wala mo nang pipindutin. Click mo tong corner. Tapos, hold mo yung control. Nakabitaw na ako sa mouse ha. So, walang pipindutin. Move lang. Ang kikiklik nyo ngayon is yung cursor na left. Yan. I-practice nyo to ha. Kahit pa ulit-ulit. At least makuha nyo. So, ayan. Wala ulit akong pindot. Basta yung mouse is okay. Pwede mo siyang igalaw-galaw. So, saka mo ngayon ita-type yung 1,000. Saan nakikita yung tina-type? Dito sa baba. O, merong sakto naman, di ba? Nag-pop up yung Steam. Ito, distance. 1,000. Lagay natin 1,000. Okay, so, ayan. So, kapos yung 1,000. Let's try again. Lagay natin 2,000. Okay. Same na yan, di ba? Tapos, paano yung same distance ng 4? Lalagay mo lang dyan 3x. Times mo sa 3. Kasi may may isa ka na. So, times 3 mo lang yung pangalawa. So, 1 times 3, naging 3 sila. Okay? Click mo ngayon siya. Mas madali na magpantay-pantay. Okay. Gets ba? Gets. Hopefully na gets nyo. Connect na siya. Eto, nasira na kasi na component. So, paano naman sir kung dapat isang component nila hiwalay? Okay? So, usually isa-isa lang yung hinihiwalay pero try natin ng marami. Okay, make unique. Lahat sila gagawin nyo unique. So, naging unique na sila. So, kung titignan natin dito ginagamit yung entity info. Saan nakikita tong mga window na to? Window. Okay, manage tray, default tray. Nandito siya. I-check nyo lang para magsama-sama sila sa isang tray. Okay? So, window. Okay? Lahat ng kailangan. Entity info, materials, components, styles, layers, scene, shadows, lahat nandito na. So, isa-isayin naman natin yan. Yung mga madalas gamitin, yun muna. Ang strategy kasi natin, yung madalas natin gamitin, yun muna ituturo natin para pag inulit-ulit natin, hindi na natin makakalimutan. Okay? Hindi naman kasi pwede na lahat ituro ko na isang bugso. Tapos kakalimutan lang din natin yung mga tinuro natin. Sayang naman. Kasi as strategy, as your educator, alam ko naman na ang utak natin nag-overload lang. So, nag-overload din. So, kung ano lang yung important muna, yun muna yung gawin natin ng paulit-ulit. Okay?
So, i-make unique na natin to. Ay, na-make unique na nga pala natin. So, makikita natin dito na ang component niya, 4 na lang sila. Ay, nakalagay, 4 na lang sila. Okay, nakikita nyo. Nakalagay na ngayon sa kanya column number 1. Pero dito, yan, siya si column. Yung original column natin. So, nakikita nyo ba? 4 din siya. So, pagka eto, inedit natin dahil unique na siya. Original. Hindi na nakagagaya ni Japix. Okay? Nakita nyo? So, kung meron kayong magkakamukhang column, for example, may magkakamukhang column dito, may group lang natin to. Practical na agad to. Ma-apply natin sa totoong project, totoong buhay. Para hindi naman nonsense yung tinuturo ko sa inyo. For example, ito na mismo, column ng totoong bahay. Gawin natin 3,000 kasi yan talaga yung standard natin for ground floor. So, ayan, dapat itutok nyo pataas ha. Pag pababa din siya. 1,000. Yan. Okay. Nakuha natin. Tapos, kiklik natin siya ulit. Control, hold natin. Click yung corner. Magiging dalawa na sila. Tapos, click mo dyan. Ano yung mali natin? Okay. Maganda yung nagkakamali tayo para alam natin kung alin yung mali natin ginawa. So, wag nyo agad i-copy, tas siya kayo mag-component. I-component muna natin. May component. So, mas maganda pala i-make component natin siya, tas pangalanan natin. Real column. Yan yung tunay na column natin. Tas saka natin siya i-copy. Tapos, ito sa dulo pa. Isa pang column sa dulo. Oops, click natin yung line para mas madaling mag-snap. Okay, nag-snap na siya. Tapos, dahil may column pa sa kabila, so i-assume natin mas maliit yung column sa kabila. O, pangit, di ba, pag hindi naka-group, nawawasak lang. So, i-assume natin itong column na to sa kabila. So, time check. Okay, na 22 minutes pa lang tayo. Ayan. So, ano gagawin natin? Like nung tinuro ko kanina, make unique. Okay, naging unique na siya. Tapos, as new na component, pwede natin siya palitan ng name. So, lagay natin dito, Japix column. So, siya yung pegging column. Alam ko recorded na yan pagka ganyan. So, hopefully, siya na si Japix column. Okay, Japix na nga siya. Isa na siyang Japix. Ayan yung pegging column natin. Okay, I'm sorry, nagaganon. Yan. So, tapos control lang din. Control, tapos click sa mas maganda yung dulong corner, tapos yan. Okay, compare natin ngayon si real column sa si Japix column. Japix siya. So, kung masusundan nyo to, gawin nyo rin. So, hopefully magawa natin. So, okay, ang magkakasama lang na nagagawa ng pare-pareho. For example, kailangan magdagdag tayo 100 sa real column kasi mas malaki siya dun sa Japix. Mas madali mag-edit, okay? O kaya sabi ni engineer, palitan daw to, mas maliit. Yung lahat ng letters C na column. Okay, 50. Okay, lahat na revise mo na agad, then pwede mo na agad ipasa. Ganun lang kadali. So, yun yung mahalaga. Okay, ano pang kailangan nating ituro on the basic enhancement natin sa 3D modeling? Ang dami nyo natutunan na sa last na klase nyo. So, hopefully, marami pa kayong may bubuga this semester. So, ano ang materials, mamaya yan, late natin gawin yan. So,
So, pagka ganyan, okay na yung entity info. Nagigets nyo na to, hopefully. Punta naman tayo sa layers. Okay, ito yung sinasabi ko, ba't ang daming layers? Pagka ganyan, ito yung nakakapagpabigat. Usually, pag kukuha tayo ng mga sa 3D warehouse. Ito yung 3D warehouse. So, sana talaga pati ito naturo nyo. Yung mga students natin, last semester, pinabili ko sila ng dongle. Sayang, hindi nila magamit this sem. Pero hopefully, nagagamit nila ngayon dahil nga tayo nag-online. So, yung dongle na yon is for your PC to connect into your Wi-Fi wireless finder na router. So, pagka ganun, nag-connect sila is makakapag-internet na si PC mo na kahit wala yung LAN. Okay? Pagka hindi kasi built-in yung Wi-Fi, so kailangan ng ganun. So, ginamit natin yon para sa CIT sana dati is makapag-internet sila. Pero ngayon, sa bahay na nila magagamit yun. Okay, yung 3D warehouse kasi kailangan na internet. So, kaya ko yung sinasabi, kailangan nyo na internet for these furnitures. Okay? Lahat naman nandito. So, pagka kumuha ka, balik tayo sa layers. Pagka kumuha ka kasi, tumatambak siya. Ang dami Tapos kung nag-import ka rin from AutoCAD, madaming layers yan. Yung layers mo mismo. So, para tanggalin yun, paano? Select natin lahat. Huwag natin isama yung layer 0 kasi yun yung default. I-minus natin. Okay, wala nang layer. Lahat nandun na sa... Okay, Control C natin, ulitin natin. I-select lang natin lahat hanggang baba, minus. Okay, bakit mayroong ganun settings? So, kailangan kasi natin na yung ating layer is mapunta doon na lang sa layer 0 lahat. Kasi hindi pwedeng walang layer, okay? Okay, at least naiintindihan nyo. Gawa tayo ng isang reel column. Para lang tong Photoshop or ano ba? Layer din sa AutoCAD, ganun. Reel column, JPEG column. Ayan. Etong tatlong to, pagka-click natin, punta tayo ng entity info. Wala siyang layer 0. Ilagay natin siya sa reel column. Tapos, ito naman tatlo. In-unselect ko na yung tatlong reel, JPEG na tayo. Definition niya JPEG column. Layer natin siya ngayon ng JPEG column. Okay. Yan. Yung sa mga first time is this is something amazing para mas lalo luminis yung inyong plans. So, for example kasi, isa pa, gawa pa tayo roof. Para mas maintindihan natin, okay? Gagawa na rin ako ng wall. Yan, roof. Tas wall. Okay, yan. Sana basahin niya ito para makapag-angat na lang tayo ng wall na isang bugso. Hindi pala. So, gawa na lang ako ng peking wall. Corner to corner. Kunwaring wall. Hindi ko magawa dahil so, gawa muna tayo. Ito yung pang mabilisan lang. Make group. Yan. So, hindi na sila mapapakailaman. Gagamitin na natin yung tinuro ko kanina. So, green up ko lang siya para makapag corner to corner ako na hindi sila maseselect lahat. Okay? Hopefully, nagigets nyo yung konsepto nung ginawa ko. Pwede na natin burahin yung una nating group. At least, hindi na damay. Okay, yan. Then, iaangat ko lang to show you na kuwari lang merong wall. So, paano mas mabilis na kuwari, outer walls lang, ito lahat. F. What is F? Offset. 150 ang wall, di ba? 150. Okay. Hopefully, lahat ng projects nyo, square. So, ganun lang din gagawin nyo. Pakabilis, di ba? Yan. May wall na. Kuwari, flat roof. So, same process.
Okay, nasa labas na tayo ng group ni wall. So, dito tayo sa taas. Hindi ka makakapag-group ng ito lang i-click mo. So, marami sa inyo magtataka bakit ganun. So, kailangan kasi dalawa. Maski naman sa totoong buhay, hindi ka magiging grupo ng isa lang, di ba? Kailangan dalawang element. So, click mo tong plane. Tapos, control para makapag-add ka, mapag-select ka ng isa pang line. So, pagka dalawa na sila, pwede na silang i-group. Okay? Nagigets ba yun? So, sir, paano naman unselect? Kasi na-select natin ng sabay. So, plus lilitaw dyan. So, paano minus? Ano yung plus minus? So, eto yung contradiction naman. Kuwari, naka-plus to lahat. Kung ano yung kiklik mo, mama-minus lahat ng positive, mama-minus lahat ng minus, maging positive. Okay? So, kuwari, na-select na natin to lahat. Yan, ang dami. Ang kailangan lang natin itong taas. So, paano madideselect? Shift naman. Shift, control shift dalawa. Okay? Sabay, control and shift. Okay, i-minus na yan. Tapos, i-minus natin lahat ng hindi kailangan. Yan. Okay? So, for now, at least alam nyo na yung minus. Hindi mo na yun gagamitin ko. Ito lang. Tapos, control yung isa sa gilid. Malinis yun. Kahit sabihin yung kumlik ako na isang linya, dahil naka-group din yung clinic ko, wala siyang tatamaan. So, malinis. So, para mabilis ang isang bahay, kailangan siya ay nakaparapet na lang para hindi kita yung bubong. Okay. Magano tayo ng 150 for CHB. Iangat na lang natin yung parapet natin ng 500. Okay. So, pagka tunay na buhay, kailangan siguro mga 700 dyan. So, dagdag tayo ng 300. So, pwede rin magdagdag ulit. Basta, i-click nyo lang siya paangat. Tapos, syempre, dito lang kayo magdadagdag. Makikita nyo naman. Pare, angat na ulit natin to. Makikita nyo gumagalaw yung distance. Angat mong ganyan. Wala kang hahawakan, mag-type ka ng 300, enter, ayun na, nakataas na rin siya. So, say to the comments kung hindi nakuha to, especially, para makita ko yung pangalan ng kung sinong hindi nakakuha. Okay? Ayan. So, meron na tayong kunwaring bahay. So, this is the roof, this is the walls, this is the JPEGs column, and this is the real column. So, eto muna, ilagay natin siya sa layer ng roof kasi roof siya. Tapos, yung walls natin, ilagay natin sa wall. Hindi ko to naturo ng webinar kasi medyo, tricky at matagal sa oras. So, for example, kailangan natin makita yung taas nung mismong plan natin. Click natin tong roof. Visible ka. Why siya hindi naging visible? So, hindi pa natin napapalitan eh. Ngayon pa lang siya pumasok. Epic naman. Click ko ulit. Visible ko muna ulit lahat. Okay. So, hopefully na-gets nyo yung ibig ko sabihin. So, roof. Kanina kasi hindi ko magat eh. O, ayan. Roof na siya. Siya ay wall. So, tanggalin natin. Ayan, see natin. Ay, kita na natin yung loob ng bahay kung meron man. Kumari may mga boxes sa loob. Ayan. Make group. Ayan, kumari, puro ganyan yung laman ng bahay. So, it's a matter of techniques lang naman. So, paano mas mabilis ang mga bagay. Listen carefully kasi kung ano yung mga techniques na hindi ko maituro on this pre-recorded, yun yung assignment nyo. Kung meron kayong alam na mas makakapagpabilis sa atin magplano, so i-share natin yun lahat. Yan yung assignment. So magre-record kayo ng video o ng gawain nyo sa inyong SketchUp. Tapos ipakita nyo sa akin. Hopefully yung
talagang makakatulong naman, okay? Kumbaga makakapagpabilis yung maski ako matututo. So, for example, nagawa kasi tayo, kung ito lang hagdan, ito madali ito eh. Iba, dati, nahirapan ako syempre. So, mare, naka-group. Gusto mo siyang i-modify yung height. Huwag ka na pumasok dito kung nagmamadali ka. Pero kung di ka nagmamadali, dito ka gumawa sa loob. So, for example, 200. Angat mo. Click yung taas na cursor para hindi mag-iba. So, 250. Kung 250 yung height, pwede rin 200. So, for example, 200. Hanapin mo yung 200. Hangat. 200 na. Ayan, nag-click na siya sa 200. Tapos, mag-line ka dito. So, ibababa mo lang siya ng 200. So, what if nagmamadali ka? Fast modeling nga eh. So, lagay mo dito. Susukat ka ng 200. Nasa labas ka ngayon ng group, okay? So, paano ngayon to ipupul? Hindi siya mapupul pag group. So, ang gagawa ko dyan is stretch. Tutok mo dun. Ganun pa rin. So, mabilisan lang yon. Copy. Angat. Ilan yung steps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susama na natin to 9. 9x. So, ayun na yung hagdan natin. Tapos, S. Okay. Nakikita nyo bang mabuti? Tapos, may tatlo sa kabila. Iangat natin dito to sa corner. Tapos, what is rotate? How? Okay? So, Q yung kanyang shortcut key. I-up natin kung gusto nyo pahiga. So, kung sa gilid ganyan, yung dalawang arrow keys lang sa gilid. So, kung pahiga, up lang. Tapos, ikot natin siya dito. Okay? Atakin natin ulit. So, nawala. Madali lang yan. Hindi natin papahirapan sarili natin para lang tayo nagma-Minecraft. Okay. Tapos, 2x. Okay. Tapos na agad. Meron na agad tayong stairs. So, pwede na nga natin to gawan. Kaso nga, di ba? Paano ba to? Naggawa tayo ng roof. So, for the meantime, sara natin siya. Click natin tong si JPEG column. Okay. Pwede rin natin i-group kaso wag na. So, click lang natin to si JPEG column, serial column. Make group. Lagay natin sa taas. Nag-second floor na nga tayo agad. So, labas natin ngayon si roof. Sa baba. So, gaano kataas dapat? So, common sense to. Dahil 3,000 nga tong column natin. Ay, wall natin na una. Iangat natin siya ng 3,000. So, ayan. So, pero hindi naman nagti 3,000 madalas sa second floor. So, paano natin siya gagawin? Usually, ang second floor natin, 2,700 lang. 2,700. Tapos, linya dito. Stretch natin, letter S. Kunin yung gitna para pantay. I-click mo doon. So, ayan. Tapos, baba natin siya dito. Okay? Meron pa nga rooftop. So, mas maganda angat natin na sakto lang pala. Yan. Okay. Hide na ulit natin yung roof. Gagawa lang naman tayo ng slab So, kung gagawa tayo ng slab, pwede natin idulo para sarado talaga. Ang slab natin is gawa tayo ng second floor na layer.
Para pwede nating i-hide to. Makakagulo kasi siya eh. So, click natin siya. Make unique muna natin. Hindi naman pala So, siya lang. Second floor. Okay. Click nyo lang sa kahit saan. Then, second floor. And view. Okay. Ito naman, sabi ko lagi, group lagi. So, sana naintindihan nyo. Make group. Yan. It's 200 ang slab. Ganun lang kakapal yun. Kasi yung ibang makakapal dun, nagpapakapal lang dun, nakala nyo makapal is yung ceiling. May space sa gitna ng ceiling at saka ng slab. Tapos, syempre, yung beam, nandun. Support. Liitan muna natin siya. So, kasi ang goal natin is makita yung loob. This is the problem. Pag nakita nyo na ganyan, wala dito yung gitna. Pasokin nyo na. May problema. May mga parts na nandito na pwede nyo i-delete. Nakita nyo umangat tong linya na to. So, na-delete na natin. Mapupunta na dito yung gitna niya. Mabubuksan natin siya. So, lagay natin siya dito hanggang dito. Kasi, ito yung sinasabi kong mali. Kailangan, pag umakyat ka, hindi ka mauuntog dito. Ayan o. Nasaan yung tao sa SketchUp? Nasaan nga ba siya? Nakikita nyo yun? Yan yung tao sa SketchUp. Atake natin siya dito ngayon. Yun yung ano niya. Kumbaga, roll niya dito. Para panukat. O kaya ruler. Gano'n kala. Kung makakangat ba yung tao. Baka naman dinidelete nyo lang yan. Yun yung essence niya. Delete nyo pagka magre-render na lang. So, ayan. Untog ka na. Yuyuko ka pa. Diba? Kahit nakayuko ka, untog ka pa rin eh. So, dapat open yan. Okay? Naintindihan nyo ba yun? So, usually open naman to. Open below. Mag-cut na lang tayo dito na random. So, takay natin siya. Yan. Okay, nakikita nyo na. Di na siya mauuntog pag umakyat. Naka-open below pa yung salas. Takayin ko pa ganun. Para malaki-laki. Okay, tapos pwede na natin buksan. Pwede yung roof pala muna. Kita natin yung open below. So, nagigets nyo na ba yung essence ng layering natin? So, nakita nyo mabuti na paano siya ginagamit and paano siya mas makakapagpabilis ng pagbuo nyo ng bahay. Ngayon nga lang, nakapabuo na agad tayo ng building envelope. So, etong outers na to, exteriors, ang tawag sa kanya is building envelope. Okay? Yung stairs, di ba? Yung mga kinatatakutan dati, madali na lang ngayon. O, isahan pa natin. Paano pa mas mapapabilis. So, tanggalin ulit natin yung roof. Okay. Group natin to. Which is railing. Kunwari, wala namang gantong kakapal na railing eh. So, 1,000 pwede na. Usually, pwedeng 1,100, 800, 900 railing. Nasa may-ari naman yan. Okay? Paano kung maliit? Di 800. Paano matangkad? 1,100. Times, ilan ulit yung kanina? 9. So, wala pa tayong memory gap. Memory loss. Tapos 2x. 3x pala kailangan. Yan. Okay. Meron na agad tayong railing. So, paano magagamit si Follow Me dito? Mag-group ulit tayo ng bago. Make group. So, siya yung profile natin ng railing. For example. So, ano na to ha? Dagdag kaalaman sa inyo paano mas mapapabilis ang modeling nyo. Excuse me.
Tuloy-tuloy kasi tayo. So, 25. Or 25 ulit para 50. Tapos, 20. Okay. Sample lang to ha. Huwag nyo kagayahin to. Pangit eh. So, eto, maglinya tayo. Yung susundan niya. Hanggang dito, tas hanggang dito. Okay. So, hindi niya susundan yan na naka-group siya. Kahit ipagpilitan nyo, hindi niya susundan yan. So, anong dapat gawin? Itong dalawang linya, saka yung naka-group, i-group natin. Wow. Tapos, saka natin to explode para hindi magkagulo-gulo, walang nadamay. Okay? Tools, follow me. Kailangan, ayun, makita niya tong linya na to. So, pangit yung pagkagawa natin. Kaya tingnan nyo, bumaliko siya. Bakit pa? Ano pang maling ginawa natin? At least nakikita nyo na hindi obra pagka ganyan. Dapat, in the middle pala tayo kumuha. Para pag lumiko siya, nakagitna. Okay? Mali. Ulitin natin. Or, kahit di tayo mulit. I-move lang natin yung line. Tapos, kailangan natin taasan. Kung nakikita nyo kasi sumobra yung ano eh. Kasi wala din siya sa gitna. Maganda, gawin natin ganito. Paano ba kumuha ng gitna nito? So, mag-cross ka ng ganyan. Ito agad yung midpoint, oh. Nakikita nyo yung blue. So, pasok tayo ulit sa group. Oops. Pagka ganon, ito kasi dumidikit na eh. Kita nyo? Tatanggalin natin siya para ilagay doon. Di na yun magpapatanggal. Nakadikit. So, anong dapat natin gawin? Control. Hold control. Click. Lagay mo dito sa gitna. Kasi, kinapi na lang natin. Instead na hatakin pa natin siya. Nakaglue na yan. Mighty band na yan. Hindi mo talaga matatanggal yan. Okay? So, i-delete na lang natin. So, ano yan? Nakagitna na. Tapos ngayon siya, dugtong na lang ulit natin sa gitna. Oh, kaso wala siya sa gitna nito. Kailangan nasa gitna siya nito. Tapos, to determine the height nito, angat mo lang. Yan. Okay, nakita mo. Kaso hindi siya, ano eh. So, paano natin i-extend yan pag ganun? To connect. Mag-connect tong dalawa. Walang fillet dito. So, i-extend na lang natin to na sobra. So, ganun din gagawin natin dun sa isa. Extend natin na sobra. 200. So, paano babasahin na pag ganun? Pa-diagonal. Hindi naman natin alam yung angle. So, click mo to. Gawa ka muna dyan. So, meron ka linya dyan. Tapos, sundan mo tong kulay pink. Dire-diretso mo lang si kulay pink. Pantay yun. So, ayan. Nagtama na silang dalawa. Ginawa lang natin silang reference para makita natin kung saan natin ilalagay ito. Pag line, naka-glue din siya. Kaso, hindi siya masisira kasi hindi pa siya solid. Delete natin yung sobra. Okay. Delete din natin tong reference kasi hindi siya mahatak eh. Okay, follow me. Isang oras to. One shot. Okay, follow me natin. Oh, mali pa rin. So, anong mali? Yung pagkakaikot nito, ano? Okay, nakikita nyo naman. So, kailangan, ang gawin natin sa kanya, kung nag-gets nyo yung naiisip ko, dapat, meron munang diretso. Okay? So, kahit dito na lang tayo kumuha ng gitna niya, dapat meron munang diretso.
Antayin natin dito. Ibalik na lang natin doon itong si diagonal. At least nakikita nyo yung pwede sa hindi, di ba? So, diretso muna siya para makabaling siya ng tama. Parang sa kotse. Hindi mo naman pwedeng biglain. So, follow me ulit. At least na-encounter nyo yung iba't ibang kamalian para pag kayo na, ito pala yung nagkamali tayo. So, mare-recognize nyo na agad. So, una, diretso to. Tas diretso ulit. Parang sa totoong hagdan. Hindi pwede yung biglang angle na lang. Kailangan ng breaker. Siya ba natin ilagay ito dito. Yan. So, I hope it will be fine na for now. So, lagi lang Control C pagka hindi kayo gustong nakikita kung nangyari. Control C lang. Babalik naman ang lahat. Oh, sana all. Yan, okay. Oh, 'di ba? Fine na siya, 'di ba? So, kung much better kung mas marami kayong time. So, mas malinis na railing yung gawin nyo. Okay? Tapos, balik na natin, rope natin. So, pinakita ko lang sa inyo yung gamit ng follow through or paggawa ng hagdan na mabilis. Yung, kumbaga, basic. Kasi hagdan pinakakinakatakutan ng iba eh. So, paano magbutas? Nakailang ulit kami nito dati. Ayan lang oh. Pagka magbubutas ng nakagroup yan, kahit anong butas mo dyan, hindi mo mabubutas, nakagroup eh. Okay? Hindi mo sila maapektuhan unless pumasok ka sa group, siya ka magbutas. So, ang pinaka-technique para mas madaling magbutas, butasin muna natin, rope, tignan natin. Hide rope. Yan. Push hanggang sa face ng kabila. Okay, hindi siya nabutas. Bakit? Kasi naka-group siya. Yun nga yung sinasabi ko kanina pa, di ba? Hindi ubra yun. Pasok ulit tayo. P. Push. Sarap. Butas na yan. Okay? Ulit. Push nyo sa dulo. Pag nakita nyo nag-iba kulay, pwede na rin. Ay. Hindi na gano. Pag nakita nyo nag-iba kulay, hindi pala pwede yun. So, pagka hindi nag-iba kulay, saka pa lang siya mabubutas. Nakita nyo? Pagka naggantong color siya, ibig sabihin lumagpas na. Gets nyo? Gets nyo? Kaya siya nag-iba na ng kulay. So, pagka puti ulit, ibig sabihin, siya pa yun. On face lang. Sa dulo niya. Yan. Pero pagka nag-blue, o kaya yung dark gray, wala na yun. Hindi mabubutas siya. Okay, balik na natin ulit yung rope. So, ayan. Ano pa bang pwede nating maturo? Meron na tayong halos 1 hour na. So, hopefully, marami nang natutunan. Halos nakagawa na nga tayo ng bahay. Actually, kung gagawa tayo ng mabilis na bintana dito, ito yung technique natin ngayon. 50 ang ating frame. Atake natin yung 50 na frame. So, magiging butas yan sa likod. Careful. Kailangan, pag humatak ka, hold mo yung control para madoble yung makikita mo itong ito nasa screen, puti siya. Pero pag kasi ito hinatak natin ng hindi naka-control. Ayan. Let's say yan, hinatak mo. Pag to, labas natin para mas makita nyo. I-group ko, tas pag kasi ito, hindi natin group at kinuha natin. Sabi ko nga sa inyo, naka-mighty band yan. Kahit anong gawin ko dyan. Oh, hindi naka-mighty band. Wait. Kasi naka-group. So, paano ba magandang sample? Group ko muna to. Tapos pakita ko yung ibig ko sabihin sa inyo. Yan. Bubutasin ko ulit. Teka. Dalawang group kasi ito. Explode natin yung isa. Kaya. Wag. Kasi madudumi yung gawa eh.
So, pasok ng group. Nag-iba'y kulay. So, make sure puti pa siya. Okay. Ayan na. So, gagawa tayo. Hindi magsara. Okay. Pagaya magsara, ganun yung technique. Okay. Gitna na lang, tas delete. So, atakin mo siya ng 50 sa offset. Letter F yun, ha. Pag hinatak mo siya, mare, 100. Oh. 100. Okay. Tapos, gaya ng sabi ko, pag ito kasi, hinatak natin. Nasa loob. So, ayan. M. I-move natin, di ba? Hindi na naman kasama kasi gumawa nga tayo sa labas. Nasa loob din. Paano ko siya nahatak? Galing naman. Usually kasi dumidikit na siya dun eh. So, dahil siguro dito. Or dahil separate siya. So, well, kung hindi siya dumikit, better. Okay? Pero kasi kung didikit siya doon, is mahirap. Usually, pag ito, for example, etong line na to kukunin mo, pakita ko lang yung sinasabi ko. Hindi mo na makukuha yan. Forever nandyan na yan. Okay? So, hatakin ko na to. Yung pinagpipilitan ko kanina. Pag hindi nyo hinold yung control. Nakasama yung iba. Ano lang kailangan yun lang. Okay. Let's say, ba't ang laki? Ito lang naman hinatak natin. Sumama. O paano dapat natin gawin? Ito lang dapat, diba? So, delete natin yung mga sumama. Tapos, i-minus natin to siya. So, hindi na group. Group muna ulit natin. Ayan na. Okay na pala. Okay na. No problem. Everything's fine. Oops. Nakikita nyo? Butas siya. Butas. Hollow. Pero kung once na nag-rectangle ako dito, pakita ko na ng open. Yan. Mag-rectangle ako dito na ano. Move muna natin na. Offset. Takin natin to. Butas pa rin yan. Ay, hindi na butas kasi merong ganito. Kahit nga ba hindi na butas. Usually kasi mabubutas siya eh. Pagkagaling sa isang plain na luma. Nagiging hollow. Okay? For example, ayan. Pagka naghatak ka dyan, so okay pa. So, kung dito ka maghahatak ng isa pa, gilid. Hindi ko lang mapakita yung hollow eh. Ayan. Tingnan natin. So, see? Putas siya. So, balik natin. Tanggalin ko to para mas aware kayo. So, see? Butas siya. Butas siya dun. Pag hinatak mo. So, paanong gamot para maging enclosed ulit siya? So, control. Tsaka mo siya hatakin. So, enclosed. Okay? Hindi na magkakasira-sira models nyo. Okay ba yan? Yan. Tsaka nyo i-group. I-group yung kailangan lang. So, sa pagsaselect, parang sketch, ay parang AutoCAD lang. So, pag right na ganun, pa-right na ganito, yung sakop lang nung rectangle. Pero pag pa-right, pag pa-left, kahit hindi sakop, lahat ng madaanan niya. Okay? Parang AutoCAD. So, kung naituro yung basics ng AutoCAD ng tama, ayan po. Same. So, pipiliin lang natin. Ito lang. Okay na. So, meron tayong buong polygon.
So at least naintindihan nyo na. Balik tayo dito sa window na ginagawa natin. So mahalataan yung sira yung ating group pagka ganyan. May mga sumamang hindi kailangan. Pwede nating i-delete. Madali na mag-delete dahil walang iba na apektuhan. Tapos nakikita nyo bumabalik siya dun. Hanggang dun lang. Gawa tayo ngayon ng bintana. So asan ba yung layer ng glass? Hanapin natin. Last na to. Okay? Yung tips and tricks i-upload ko dun sa webinar. Pagka nandun na, please wag nyo na ipasa sa akin as assignment kasi alam ko na yung tricks na yun. Hindi rin kayo makakatulong sa kapwa kaklase at sa community natin. Okay? Ang inahanap natin kasi dito is discovery. So, kailangan natin discovering natin ang better strategies to enhance modeling efficiency. Okay? Kailangan natin mas may amazing kayo. Share nyo naman. Additional incentives yan. Lalo pagka hindi ko pa alam tapos sa inyo ko nalaman. So, mas maganda. Kagaya niyan, hahatakin ko. Nakita nyo yung manipis na glass. Siya lang gumagalaw. Pero kung may control yan, madodoble yung glass. So, magkakaroon ng thickness. Pag nirender natin, mas maganda kasi para siyang tunay na glass. Pwede natin i-click ng buo. Balitin natin. Pangit lang pagka tayo ha. Tansya lang yun. Mas maganda pag sukat. So, wag natin i-tolerate na stretch. Tas kung nagmamadali. Kaso may iba yung sukat ng frame ha. Pag stretch. So, hindi advisable ito. For fast modeling lang to. Hindi siya advisable. Kuwari, mga sample houses sa paligid ng mismong bahay nyo. Magagawa kayo. Okay? Ganyan lang gawin nyo. Okay? Isa pa. So, hopefully marami kayong natutunan dito sa pre-recorded. Magla-live naman tayo, live consultation. So, by next week, tingnan natin kung ano natutunan nyo with an exercise. Okay? Building envelope lang naman yon. So, sana kaya nyo gumawa. Try nyo rin pag-aralan pinto and other. So, saglit lang to. 1 hour nga lang. Nakagawa na ako ng ganito. Diba? Hindi lang column. So, yung buong semester nyo, papasok natin na isang araw. Okay? So, wala na. Hopefully, nagets nyo na. At, kung may mga tanong, sa comments na lang ulit. Pagka may problems. Thank you everyone. Let's end natin tong pre-recorded discussion number 1 entitled Basics of the 3D Platform SketchUp, Tips and Tricks for Advanced Modeling and Discovering Better Strategies to Enhance Modeling Efficiency. Thank you.